Okay, in this video, itatry ko yung best ko kung paano ko to marerelate sa experience ko. Related to dun sa previous video ko na sinabi kong may napanood akong Mel Robbins podcast kasama si Dr. Matej doon. And alam nyo ba na ang isa sa mga biggest regrets sinabi nila dun sa podcast ng mga people na malapit ng mamatay is that they didn't play enough. Yes, play. As in, have fun. Laro. Nasabi yun ni Dr. Matej, may nabasa siyang libro. Kailangan ko balikan ulit yung podcast para bibili ko yung libro na yun. And ang naisip ko lang, nag-change na naman yung yung perspective ko na kung paano ko i-approach ng tama yung job hunting ko and itong new phase ng life ko. So, in this video, i-share ko sa inyo yung natutunan ko kung paano natin dapat i-treat yung job hunting like a game. And paano yun makakatulong sa atin na ma-rediscover yung fun and success. Kasi, well, gamer din naman ako. Okay, first, sabi ni Dr. Matej dun sa podcast, wired tayo to play. Playing is wired in our brains. All mammals play. Puppies, kittens, yung binigay niya example, because essential yon sa brain development and pag-form ng relationships. But somewhere along the way, nawawala natin yung sense of fun and tinitreat natin yung life natin as a to-do list, a constant to-do list. Kailangan mo gawin to. Well, aminado ako, meron akong very specific workflow na ginagawa ko araw-araw para masabi kong productive yung araw ko na yun. As someone, ako, na lay off na wala ng work, super focus ako na ang lagi kong iniisip, dapat makahanap ako ng work today. And sa totoo lang, nakaka-drain. Nakita niyo naman, nag-apply lang ako to how many pa. I know, rookie numbers yon. And sinabi ko agad sa inyo na na-exhaust ako. Pero after kong marinig yun na pinag-uusapan nilang dalawa na hearing people on their deathbeds regret not playing, na-realize ko na baka kailangan ko mag-adapt to a more playful mindset in my daily job hunt. Okay? Stay with me. Gamer ako at heart. Yes, maaga ako nag-start maglaro talaga. Pinilit ko yung way ko kahit wala akong PlayStation. So ngayon, nang naisip ko, ginagawa ko rin tong video na to, bakit hindi ko i-treat yung job hunt ko like a game? Yes, weird. But then again, feeling ko ma-change ko yung way na ma-handle yung rejection, stress, and even yung networking process na, well, gustong-gusto ko dahil gusto ko may mga kausap na tao. Bakit kailangan ng laro, ng play, ng saya sa pag-job hunt? Ang sa akin, alam niyo yung kapag naglalaro kayo, fini-figure out niyo yung strategies niyo. Ako gusto ko yung Dota. Tumigil ako ng Dota for 2 years, nahatak ako ulit. Hindi ko alam bakit, pero may science behind doon. And mahilig ako sa mga RPG. And yes, meron din ako PlayStation. So, alam niyo yan, gets niyo na yan. Kailangan mo mag-adapt sa scenarios. Keep going after losing a life. Siyempre, magre-regenerate ka sa game. And ang nakikita ko doon is yung resilience and creativity na po pwede mong i-apply sa job applications mo. Yung pag-tweak ng resume mo, that's another technique. Pag-adjust ng strategy mo, pag napasok ka ng interview, another technique. And then, learning from failures. Failed ka dito sa interview na to, or kung saan pa dun sa process na yun. Ang
play also fosters connections. Yung kapag naglalaro tayo, hindi ko alam, pero parang, alam mo yung vulnerable ka eh. We let our guards down. Sa job hunting, pwede rin natin matranslate yun to a more authentic networking na genuinely gusto natin malaman kung ano yung ginagawa ng tao, ano yung ginagawa nilang tama, ano yung ginagawa nilang mali, instead na yung pagsesend lang ng resume sa kanila. Kasi feeling ko nasisense nila yon. Although, ako, pinapractice ko yun, nahihirapan ako. Meron lang talagang mga job roles na gustong-gusto ko, kaya talagang directly in-add ko yung hiring manager. Tinatry ko i-send yung CV ko and cover letter directly na talagang sinasabi kong gusto ko yung job. Ganun siya. Kapag nakita kong pasok na pasok ako, gusto ko gawin yung trabaho, ganun na yung ginagawa ko. Pero alam ko kailangan ko pang i-tone down siguro ng konti yun. And yun, na kailangan lang natin, naiintindihan ko yung pag-send out mo ng 100 applications, talagang mahirap eh. And then, nakakuha ka nung, kailangan natin i-inject yung elements ng laro, ng paglalaro. Kailangan mo ng siguro ng mini challenge para sa'yo. O kaya, competition against yourself na para malighten lang niya yung load na yon. So, paano natin i-gamify yung pag-job hunt natin? Pwede nating yung level 1 natin, magsiset ka ng milestones or levels. Ako may mga ganun ako araw-araw. Apply to 3 job roles, connect to 2 people. Pwede mo ring sabihin tailor your resume or CV to very specific roles, like 5 roles. And then, kailangan mo i-reward yung sarili mo pabalik pag nagawa mo yung mga levels na yun. Ano pa yung iba? A point system. Pag nagkaroon ka ng point system, lagyan mo ng points yun. So, for today, for example, today is a Friday, meron kang 1 point for each application. Kunwari nag-apply ka ng 3, so that's 3 points. Then, 2 points kapag nakipag-network ka sa ibang tao. Then, 5 points kapag nakakuha ka ng interview. I-add mo lang yon para, alam mo yon kung gusto mo lang siya higitan, the following week, Monday to Friday, pwede rin. Yung mga games na maraming side quest. Ito, feeling ko side quest ng buhay to. Nawalan ako ng trabaho, naghanap ako ng trabaho ngayon. Feeling ko side quest ng buhay to. Yun yung parang mga fulfilling eh kapag nakuha ka ng rewards. Kunwari, pwede mo sabihin dito yung sa upskilling mo, may natutunan kang bago sa iba, may nakipag-network ka, nag-iba yung insight or perspective mo sa market. Yun. Yun yung isa sa mga way na maging interesting yung mga bagay-bagay sa pag-explore mo. Side projects, side project itong YouTube na to, hobby. Then, yung mga short courses mo na tinitake. And then, last is, celebrate your wins. Big or small. Kapag meron kang na-unlock na achievement or meron kang new high score, celebrated yun in the game. And alam niyo yun, kung yun lang din yung perspective na yun, ngayon ko lang naisip, talagang pwede mong laruin. So, pwede natin gawin yun the same sa job hunting natin na kahit kunwari nakarinig tayo pabalik sa recruiter, dapat maging proud tayo sa progress na yun, kahit sobrang liit lang. Yung, kung magda-dive deep pa tayo sa meaning ng paglalaro, kung masyado tayo seryoso, ma-achieve natin yung career goals natin eh. Yun yung na-achieve ko out of 14 years. Pero parang tama. Meron
merong something sa akin na feeling ko na miss out ko living fully. And babalik tayo kay Dr. Mating na sinabi niya, ang hinighlight niya is that playing is in our nature. It's how we grow, connect, and even, alam niyo yun, heal. Na-realize ko na if hindi ko i-lighten up and allow myself to have fun, kasi ngayon talagang everyday, kailangan ko mag-apply. Ito yung mga kailangan ko applyan. Nakita ko ng magandang role. Ito yung tao na dapat kong i-connect, makipag-network. Ganun siya sa akin eh. Baka mapunta na naman ako sa isang burnout. And etong playful approach, talagang, alam niyo yun, reminds me to enjoy life right now, not just after I find the perfect job. And sana kayo rin. So, ang gusto ko lang sabihin sa video na to is that wired tayo to play. Of course, nalaman natin yun from a very, very renowned doctor. Hindi lang siya for kids or gamers tulad nyo, tulad ko. Kailangan natin yung job hunt natin, gawin nating laro para to keep it interesting, reduce stress. And third is, hindi natin dapat mawala or makalimutan yung bigger picture na life's too short to not have fun along the way. Yun lang, naisip ko lang din siya ngayon. Ngayon ko lang din na-realize na eto sinasabi ko out loud. Talagang nakakatulong to eh. And feeling ko kung mapag-decide na natin na i-treat yung job search natin na parang laro, or kayo kung napag-decide din yung i-treat yung job hunting nyo na parang laro, pwede nyo i-share sa baba kung paano nyo siya tinreat na parang laro. And ano yung mga personal side quest nyo na tinitake? Ako, ito yung personal side quest ko. Nag-aaral din ako ngayon for a certification na hindi ko pa alam kung kukunin ko hindi. And ilang points na yung na-rack nyo nitong Friday na to or next week kung gagawin nyo yun. Yes, sana gusto kong may mag-comment para may mapag-usapan din tayo. Pero yun na muna ngayon. Yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Napakaganda nung podcast na yun talaga. And ito yung mga 2 takeaways ko at least dun sa an hour-long podcast na yun. And yeah, feeling ko next week mag-iiba na yung thinking ko about job hunting. So, yun na muna ngayon. Share nyo to sa mama nyo, colleagues nyo, friends, and I'll see you in the next video. Again, friends, thank you so much.